Ayun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating munting channel, no? So ito ay meron tayong gagawin ngayon, bali isang Smart TV na 32 inches Samsung, no? Ito yung model niya, UA32T4300EG. Ayan, bali binuksan na po natin yan and saksak natin. Yun, saksak, standby. Bumukas naman yung backlight niya, oh. Bumukas ba? Yun. Bukas naman yung kanyang backlight. Pero ayun, oh, mayroon tayong nakitang patay tayo nito. May basag po yung screen natin. Ako po, kaya pa kaya to. So iwan ko lang kung bakit, dahil ba sa basag na to kaya wala siyang display or picture. Okay lang yung backlight, o baka yung pagkarga nito karoon ng problema, no? So yung problema siguro nito is siya, walang display, okay naman yung backlight. Tapos nung pagdala dito sa shop, baka nagka-problema, yan, no? May konting basag sa may gilid niya. Subukan lang natin, baka mapa-display pa natin, no? Yan, nakita niyo ba? Yan, no? Ayan, so unang gagawin natin is bunutin muna natin to, kasi i-read natin yung kanyang CKB lines kung meron ba tayong masukat na leak. Baka sakaling matamaan natin yung problema, papadisplay pa natin kahit may basag na sa may gilid, no? Try lang natin, baka magawa pa natin to, eh. So naka-ready yung tester natin, nakaset po tayo ng ayun. So unang-una sa lahat, ito po yung kanyang CKB lines, ito. Ayan, tapos ito naman yung pares sa may kabilang side. So ito pa lang yung level niya. Wait lang, tatanggalin ko muna yung speaker kasi natabunan. So ito sa may gilid niya, ito yung level dito sa may dot, sa may bilog-bilog dito. Ayan. Ito yung feedback. Ayan, feedback, PCS 1, CKB1. So ito siya. Ito, mula dito. Ito, din ito yung CKB1 natin. CKB1, then B off, ito yung B off, then ito yung BSS. So dito naman sa taas, dito tayo mag-uumpisa. So yung taas natin is ESG monitor, CKB2, STBP at SBCom. So ito naman yung ESG monitor, CKB2 at saka CKB2, STBP and ito. So ngayon, check natin to bawat isa nito. Mag-umpisa tayo sa may CKB1, then CKBB1, CKB2, CKBB2. So check natin kung may masukat ba tayong dito. Leak na CKB. So dito tayo sa may CKB1. Mega ohms yung reading, ayan. Mega ohms. Pares niya CKBB1. Yun, mega ohms din yung reading, oh. Tapos etong isa CKB2, ayun, may nasukat tayong key ohms, oh. Wait lang, may tumawag, saglit lang. So ito, continue po tayo, no? And may tumawag na customer, nagtatanong lang. So ito yung CKB2 natin, CKB2. Wait, CKB2 ba to? Ito pala. So ito yung CKB2. Tingnan nyo, yun, oh. Sukat natin is key ohms, 16.5 key ohms. So may leak po, no? Sukat natin. So test natin yung kanyang pares. Ayan, CKBB2. Mega ohms naman yung reading niya. So itong CKB2 linya, ito lang yung nasukat natin na key ohms. So try natin na sa ganitong paraan din, pares by pairs po yung titest natin, CKB2 tapos yung pares na CKBB2, kung may masusukat ba tayo na leak sa kanyang pares, no? So kung pares yung titest natin, mega ohms po yung lalabas. Ayan. Tapos dito tayo sa may CKB1 at CKBB1.
Ayan. So may nasukat po tayong, tingnan nga natin kung tama ba yung natusok natin. So ito nga siya, tapos ito naman yung pares niya. Ayun, key ohms yung na-reading natin. Ayun o. So ang gagawin natin ngayon, dahil may leak yung CKB natin, so kaya pala nagpo-protect yung DC-DC natin dahil may leakage tayo nakuha doon sa kanyang CKB lines. So kung iti-check mo yung voltahe nito, yung meron lang is yung BA natin 12 volts na papasok sa may level shifter natin sa may DC-DC, tapos yung 3.3 at saka 1.8, ayan 3.3 at saka 1.8 lang, yan lang yung meron. Yung the rest, EBDD, HEBDD, BO at saka BO natin, wala yan. So very ano po yan, marami na po tayong mga na-experience na ganitong repair, no? So dito yung may problema banda, dito yung may may crack, no? So dito tayo magka-cut sa may kabilang side. Iti-trace lang natin ngayon kung saan banda ba yung saan dito yung CKB niya dito sa may gilid. So apat na lang, diretso na lang tayo ng cutting. Apat na cutting na skid lines or CKB lines yung puputulin natin. Tapos i-check natin ulit kung mawawala ba yung kanyang leak na nasukat natin, no? So wait lang at iti-trace muna natin at magka-cutting tayo dito. Ayan. So ito, continue na po tayo, no? May bloopers po nangyari. Ayan. So ito na po yung nagba-blur yung camera natin, ha. Ayan. Tingnan natin nito, no? So ito yung, kita ba? Malabo kasi yung camera natin, eh. Ito yung CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. So pansin nyo, mula dito lahat ng linya, ito yung monitor natin, ESG monitor, no? Tapos ito naman yung Bcom natin. Ayan. Dinali po natin lahat yan hanggang dito sa may V-off natin, yung negative volts. Yung negative natin na supply, yung 10 point, negative 10 point something. Ayan. Yung V-off nga, yung V-off or VGL, no? So pinutol natin yan. Unang cut pala natin is ito lang muna, yung CKB1, CKB2, CKB1, CKBB2. Kasi ito yung CKB lines natin. Ano naman siya? Nagka-display. Pero kita nyo naman may basag doon sa gilid. At saka kinakapa po natin yung DC-DC natin. Mainit po siya. So ginawa ko, dahil basag na po yung gilid doon sa may panel natin, lahat ng mga signal na posibleng papasok doon, pinutol ko na. Ito, SG monitor, Bcom, at apat na CKB at saka yung kanyang BO, pinutol na rin natin yan para hindi magkakaroon ng problema. Baka kalaunan, yun yung dahilan, magkakaroon ng short circuit doon, bibigyan na naman yung DC-DC natin, magpo-protect or totally masisira na talaga. So ito na po siya, saksak ko lang muna. Ayan. Pero kung walang basag yung panel, is yung kinakat natin is dapat yung CKB lines lang. So tingnan natin, magti-test kayo sa may BO natin. Nasaan yung BO natin? Ito pala nakatago. So BO natin, pansin nyo, meron po tayong nasukat na 33 volts. Ayan, 33 volts. At wala na rin tayong nasukat dito sa kanyang CKB lines na leak matapos natin makat dito sa may kabilang side. Kung alam bakit dito tayo sa may kabilang side o dito tayo nag-cutting, asa na yun? So dito tayo, bakit dito tayo nag-cutting? Kasi dito nakita natin yung problema na basag yung panel, eh. Basag yung panel, siguro yung mga supply na papasok doon, magkakaroon na ng short circuit doon. Kaya napoprotect yung DC-DC natin. Eto. Ayan. So ito na po siya, pakita natin, no? Talagang basag nga yung panel natin, pero naka-display naman siya. Meron nga lang problema. Wait. Angat natin, oh. Yun, oh. Ayun. Napansin nyo? Naka-display yung panel natin. Ayan, mula dito. Normal. Normal yung display. Pero ito yung basag, oh. Kita nyo naman kanina. Hindi pa yung naka-display. Kitang-kita na natin yung basag sa may gilid niya. So dito, wala na po tayong magagawa dyan.
wala na po tayong, hindi na po natin to marirepair. Marirepair natin to pero replace po tayo ng buong screen. So yun naman ang ayaw na mayari nung kinuta natin is ano, nagrereklamo siya. So ito na lang yung ginawa natin is ano, ni-repair na lang natin at nagka-display naman siya. Ayan. So yun, ito banda, wala na talaga pag-asa dyan. So yun, protest na pa-display natin, no? At saka yung kanyang DC-DC dito, hindi na po siya masyadong mainit matapos makat natin yung BOP at yung iba pang mga supply na papasok doon sa may gilid ng panel natin sa may kabilang side. Ayun, normal na yung kanyang init, oh. Ayan. So yun, ulit. Pero wala po tayong garansya sa ganitong repair, no? Kasi ang alam nyo naman, may sira na po yung panel, basag na yan. So hindi ko alam kung tatagal ba tong unit na to. Basta ang ginawa natin is pina-display lang natin siya kasi ayaw naman na mayari na magpalit ng buong screen. Bibili na lang daw siya ng bago. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Kahit paano sana may nakuha kayong ideas tingin naman ngayon. May God be with us always, and this is your service, The Technician. See you in our next video. Bye bye.